kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tekla. Aaminin ko nung una, isa akong taong mapagsamantala sa kapwa. Ang mahalaga lamang sa akin noon ay pera. At yun ay nakukuha ko sa pamamagitan ng aking negosyong karinderya. Pero dumating sa aking buhay ang mga problema dulot ng aking kasamaan at labis ko yung pinagsisisihan. Ito ang aking buhay. Natoy! Oh, Aling Tekla! Ano ba bibili nyo ngayong araw? Ay, kailangan ko ng keso, tomato sauce, Keso. ebak, mantika. O, ayan ang listahan na nakalagay na lahat dyan yung bibiling ko. Bahala ka na. Oh, sige. Ito. Manang Tekla, Hmm. talaga bang safe kainin yan? Yung mga binili natin dito kay Mang Natoy? Ilang beses na akong bumibili dito ng mga pansahog ko doon sa pagkain binibenta natin sa karinderya. O, wala namang sumakit ang tiyan na. At saka, dito mo na mabibili yung pinakamura, tulad ng keso, ebak, mantika. Oh, Aling Tekla! Ito na lahat ang mga kailangan mo. Kailan ang expiration date ng mga ito? Yung mga keso, 2 linggo nang expired. Yung mga iba pa tomato sauce, ka-expired lang yan, nung 1 linggo. Ah, Pero lahat ng yan, pwede pang kainin yan. pwede pa. Pwede pa. Bakit walang label yung mga tinda nyo, Mang Natoy? Kung may label yan, naalaman kagad ng mga tao na expired na yung binibili nila. Itong lata ng ibap. Sigurado kong ibap ito, ha? Kasi wala kang palatandaan nilagay. Sigurado kung iba pang mga yan kahit tinanggal ko na yung label. Mang Natoy, talaga bang safe kainin yung mga expired na pagkain tinitinda ninyo? Bakit hindi mo tanungin sa amo mo? Alam mo, Mabel, yung expiration date na yan ni Kemi-Kemi lang yan. O itong keso, pwede mong kainin kahit na expired, basta walang amag o mabahong amoy. O itong ibap, pwede yan, basta walang kalawang yung lata. Ay, nako, Mabel, sa panahon ngayon, kailangan mo na maging praktikal. Spaghetti, oh. Ay, Aling Tekla, pabili nga nitong spaghetti mo, 6. Tapos anim. palabok 3. Okay, Suki. O, ikaw, Mang Froilan, ano yung order mo? Itong pansit, magkano? Ay, 10 piso lang yan kada order. Itong palabok. 10 piso lang din. Kadalasan, nasa 10 piso lang kada order ang mga tinitindang pagkain ni Aling Tekla. Tulad nitong pansit, yung palabok, spaghetti, sopas, at yung lugaw. Talaga, Estela? Oo! Ang mura naman. Ay, talagang mura ang pagkain ko. Ay, tulong ko na rin yon sa komunidad natin. Kaya nga palagi ako dito bumibili. Kasi sulit ang pera ko. Mura na, malinis, masarap pa. Nako, Aling Tekla. Mukhang magiging suki mo na ako, ah. O, ilan yung order mong pansit at palabok? Bigyan mo akong tigdarawang order sa pansit at saka palabok. Yan ang ipapakain ko sa pamilya ko. Tapos ako, dagdagan mo na rin ang 2 order ng sopas, ha? Sure, Suki. Mabel, kailan ka ba matatapos dyan sa niluluto mo? Kanina pa yan na. Maluluto na po itong sopas. Lalagyan ko na lang po ng evap. Aling Tekla, pwede pa ba itong evap? Kasi yung lata may kalawang sa ilalim. Buksan mo nga. Gamitin mo yung abrelata. Titingnan natin kung pwede pang gamitin. Oho. Ayan, bukas na po. Titikman ko lang, ha? Okay pa ito, ha? Magagamit pa natin. Pero Aling Tekla, yung kulay ng gatas parang yellowish na. Talaga namang may pagkadilaw ang evap. Sige na, ilagay mo na yan. Okay, sabi niyo po Ayan, nasalin ko na po. Hintayin ko na lang po kumulo. Oo, bantayan mo lang yan, ha? At ako yung mag-aasikaso doon sa mga customer sa labas. Malapit nang mag-10 ng umaga.
Siguradong dadagsain niya ako ng mga customer. Aling Tekla! Aling Tekla! Oh, bakit nagmamadali ka? Anong balita? Si Froilan at yung pamilya niya Ah. na food poison. Ang sabi, yung binili nilang pagkain sa inyo ang dahilan kaya sila isinugod ngayon sa ospital. Aling Tekla! Aling Tekla! Buksan niyo itong pinto! Oh, Mabel, bakit? Parang takot na takot ka. Aling Tekla, nabalitaan niyo na ba? Marami nagsumbong sa barangay ng mga tao na food poison natin. May ilan na lumusot pa sa bahay ko kanina. Buti na lang nakatakas ako. Ano? Ilan sila? Marami sila! Nirereklamo nila yung sopas na niluto natin kanina. Pagkatapos doon nila kainin yung sopas, ay sumakit daw ang ebensya nila. Ay ba, hindi ko kasalanan yan. Ha? Ikaw ang nagluto, kaya ikaw ang managot. Anong sabi nyo? Aling Tekla, malinis ako magluto. Ang sabihin ninyo, kasalanan ninyo kasi gumagamit kayo ng mga expired na pansahog na binibili nyo kay Mang Nato. Aba! Ay, ang kapal ng mukha mo. Baliktarin pa ako. Eh, totoo naman eh. Kayo ang punot dulo ng lahat ng problema ito. Aling Tekla, hindi ako! Oy, Aling Tekla! Aling Tekla! Walang iya ka! Lumabas ka dyan! Aling Tekla! Bakit ba, Stella? Ano ba problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema namin! Kaya pala mura yung mga paninda mo kasi galing sa expired yung mga ginagamit ng pangsahog sa binibenta mo pagkain sa amin. Oy, anong pinagsasasabi mo dyan? Sumuko na si Mabel kanina. Inamin niya ang lahat na ikaw ang punot dulo ng food poisoning sa lugar natin. Masinungalingan yan. Ano kasi nungalingan? Sinisirahan lang ako ni Mabel kasi palpak siyang magluto. Ha? Eh, siyang nakalason sa inyo, hindi ako. Ay, eto na pala mga pulis. Pulis. Tama pala ang dating namin, Aling Tekla. Ah? Iniimbitahan namin kayo ngayon sa presinto para imbestigahan ang nangyaring food poisoning kung saan sangkot ang karinderya nyo. Ikulong niyo ang babaeng yan. Walang konsensya. Ayon sa dati nyong helper, bumibili kayo ng mga pagkaing walang label at expired na. At yun ang isinasahog ninyo sa mga tinda nyong pagkain, tulad ng pansit, spaghetti o sopas. Opo, sir. Ba't nyo naman ginagawa yun? Alam nyo naman na pwedeng makasama sa kalusugan ang pagkain na expired. At bawal po sa ilalim ng batas ang pagtanggal o pagtamper ng label sa mga pagkain tulad ng keso at evap na binibili nyo kay alias Natoy. Eh, doon lang kasi ako nakakabili ng murang pansahog sa pagkain. Eh, kung bibili ako ng bago, mahal, maapektuhan ang negosyo ko. Mas uunahin nyo pa ba ang negosyo nyo kaysa sa kalusugan ng marami? Ay, hindi naman sa ganon, pero... Patong-patong na kaso ang haharapin nyo. Ha? At malaki din ang magagastos nyo dahil kailangan nyo magbayad ng danyos sa mga taong nalason at naagrabyado ng negosyo ninyo. Sarado na ang Teklas Karinderya dahil sa mga paglabag nito sa health and sanitation and food safety laws ng bansa. Buti nga sarado ng kalendra yan. Manloloko yan si Tekla. Yan ang karma! Anong Tekla? Pwede ba kayo makausap? Tuloy ka, Mabel. Manang, Kung pumunta ka dito para kunin yung sahod mo, pasensya na. Wala akong maibibigay sa'yo. Wala akong pera. Wala na ang karinderya. Ang bahay ko naman kailangan kong ibenta para mabayaran lahat ng danyo sa mga customer na naapektuhan dahil sa ginawa natin.
Habang yung natitira kong ipon, napunta lang sa piyansa nating dalawa. Manang, kaya ako po gustong makausap kayo eh. Hindi para kunin yung sahod ko, kundi para magpaalam po sa inyo. Babalik na po ako sa pamilya ko sa Mindoro. Matagal na po nila ako hinihintay. Tsaka panahon na po para makapagbagong buhay ako. Ganun ba? Yung tungkol po sa sahod ko, ayos lang po yun sa akin kung hindi nyo ibigay. Naiintindihan ko po kayo. Mabel, patawarin mo ako. Pati ikaw nadamay pa sa kasakamang ko. Huwag po kayo mag-alala. Napatawad ko na po kayo. Sige po, Manang. Aalis na po ako. Totoo ang karma. Dahil sa ginawa kong masama sa kapwa ko, unti-unting nawala sa akin ang mga naipundari ko. Ang karinderya, ang mga naipon kong pera. Kayo naman ang aking bahay. Tingin ko pa ang grasa ngayon. Namamalimos para lang may makain. Tapos natutulog lang ako sa gilid ng kalsada. Nilalangaw. Walang gustong tumulong. Ano ba itong nagawa kong kasalanan? Ay, Diyos ko. Patawarin niyo na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa kong kasalanan. Palimos po. Pangkain lang po. Maawa na po kayo sa akin. Aling Tekla? Ay, Aling Tekla, ikaw ba yan? Estela? Oh, bakit kayo nagkaganyan? Kaya pala kayo biglang nawala sa barangay natin? Yung pala, nandito kayo, namamalimos? Nakarma na ako sa mga kasalanang nagawa ko sa inyo noon. Sana mapatawad mo ako, Estela. Kung isa ka sa naagrabyado ko noon. Wala na yun sa akin. Matagal ko na kayong pinatawad. Salamat. Ay, siya nga pala. Baka gusto niyong sumama sa akin sa simbahan. Doon, sa Immaculate Conception. Pwede nila kayong matulungan sa sitwasyon niyo ngayon. Sige. Sasama ako sa iyo. Aling Tekla! O ano, kumusta po kayo dito sa simbahan? Ayos naman ako, Estela. Malaki ang naitulong ni na Monsenyor at ng pamunuan ng simbahang ito. Nagtatrabaho ako ngayon bilang tagalinis at tagabantay ng bahay ng Panginoon. Kapalit ng pagkain, pera at tirahan. May kwarto ako sa likod ng simbahan. Doon ako ngayon nakatira. Mabuti naman kung ganon. Masaya ako sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko, mas napalapit ako sa Panginoon. Stella, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, malamang nasa kalye pa rin ako ngayon, namamalimos. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo. Kasi nagbagong buhay na kayo. Hindi na kayo katulad nung dati. Masaya ako at marami kayong natutunan sa mga pagkakamali nyo dati. Marami akong natutuhan sa nangyari sa akin noon.
At isasabuhay ko ang lahat ng iyon hanggat ako'y humihinga. Oo, marami akong aral na natutuhan sa mga karanasan kong yun. At yun ay nagagamit ko ngayon sa aking pagbabagong buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilinis at pagbabantay sa kanyang sagradong tahanan. Itinuon ko na rin ang aking sarili sa mga proyekto ng simbahan, lalo na kung may kinalaman sa pagkakawang gawa. Sana'y magsilbing inspirasyon ang aking kwento sa lahat. Basta tatandaan lang natin palagi, walang imposible sa pag-ibig at awa ng Diyos. Ako si Tekla, dating tindera. Ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho, Phil Cruz, Leonel Benamin at Rosana Villegas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.